team. Para sa minorya sa Kamara, may bitak ng alyansa matapos tanggaling Deputy Speaker sina Representative Gloria Arroyo at Representative Isidro Ungab. Ang tugon dyan ng mga kaayaro na mayorya sa pagsaksi ni Jonathan Andal. As Deputy Speaker Vice, the Honorable Gloria Macapagal Arroyo. Is there any objection? Chair hears none. The motion is approved. Nang tinanggal ng mayorya sa Kamara, sina Pampanga Representative Gloria Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab bilang Deputy House Speakers, napuna ng minorya sa Kamara. Tingin natin yung unit team ay meron ng lamat. Ang dalawa na kaalyado ng mga Duterte hindi pumirma sa resolusyong sumusuporta kay House Speaker Martin Romualdez na pumalag kamakailan sa banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bulok ang Kamara. Dahil dito dun sa mga posisyon, sa iba't ibang mga issue, lalong-lalo na itong confidential funds. Sina Arroyo at Romualdez parehong taga-Lakas CMD, ang dominanteng partido sa Kamara. Lakas CMD rin ang dala ni Vice President Sara Duterte nang tumakbo sa eleksyon 2022 hanggang kumalas matapos ma-demote nitong Mayo si Arroyo sa Kamara. Sabi naman ng House Majority Leader, kailangang alisin sina Arroyo at Ungab dahil tahimik daw kasi sila habang inaatake ang Kamara. Kung hindi mo naman ididepensa ang institusyon, o bakit ka pa nandyan sa posisyon? Pag hindi ka nagsalita, ang presumption is, ay hindi mo suportado yung decision, yung collective decision ng majority. Muling giit ni Arroyo, hindi siya nakapirma sa resolusyon dahil nasa abroad siya. Pero suportado pa rin niya ang liderato ni Romualdez. Wala raw siyang ginawang hakbang o pagsuporta sa hakbang na patalsikin si Romualdez. Matagal na rin daw niyang hindi inaambisyong mag-speaker. Dagdag ng dating Pangulo, sa politika laging may intriga, madalas nga raw ay mababaw. Kung may nakapagpaniwala raw kay Speaker Romualdez na ani ay kasinungalingang hindi niya suportado ang House leadership, wala na raw magagawa si Arroyo. Solid pa nga ba ang unit team taliwas sa hinala ng minorya? Ayon sa ilang kongresista, oo. At wala rin daw kinalaman ng presidential election sa 2028. We're not thinking about 2028. It so happened that a person issued a statement in an interview which tries to malign the image, the character, the integrity of the House. As far as the House members are concerned, belonging to the unit team, we still have the unit team. Mukhang the status quo is robust, solid, and vigorous. Wala namang tumawag sa akin para supportahan siya. Kahit sino. Si Senator Amy Marcos na kapatid ni Pangulong Marcos at pinsan ni Speaker Romualdez, suportado raw si dating Pangulong Duterte. Magkaibigan daw sila pati ni Vice President Duterte. Hindi raw siya mananahimik sa pagbastos umano sa dating Pangulo na pumayag mailibing ang kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi